Sabi sa'yo, anong violation? Overloading, sir. May timbangan, wala. Wala, sir. Isipin mo. Hinuli, overloading, walang Sabi ko nga, timbangan. dumaan naman kami sa DPWH. Bakit hindi kami na-overload? Kayo, overloading. Checkpoint lang sila. Kinabukasan, bumalik para mag-settle. Magkano ang binayaran ninyo? Doon, sir, sa kabila. Doon sa... Oo. Magkano? 5,000 ang isa, sir. Dalawa kami. Dalawa kayo? Oo. May resibo, wala? Wala, sir. See? Kinuha lang yung ticket sa yung pera. Paano mo sinabing overloaded yung sasakyan, eh wala kang timbangan? Bali po, may papel po kasi sila sir Na ano? ano sa amin na kung ilan po yung karga nila, tapos nagta-times po kami doon. Nasaan yung papel? Na sinasabi mo? Sa karga po. Wala kang kayang iharap sa aking CPA, accountant, or negosyante na magsasabing mapagkakasya yung inyong sweldo. Kulang talaga yan. Pero kung kukunin natin yan sa motorista o sa kapwa natin, ang resulta niyan, balasubas tayo, abusado tayo. Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol, ito gagawa lang tayo ulit ng mga idol, ng reaction video dito sa ginawang aksyon ni Idol Congressman Busita mga idol, dito sa sa ginawang checkpoint ng mga pulis mga idol, na kung saan gara pa lang kinutongan mga idol ng 5,000 or 5,000 mga idol itong mga kawawang driver ng truck mga idol, no? Grabe, pulis na naman ang involved mga idol, no? So ito mga idol, panoorin natin yung video na to mga idol, no? Alright. Loading, saka loading and loading with... Pero hindi naman tinimbang. Hindi, sir. Tapos, kailan ka bumalik? Yun din na kinabukasan, sir, dahil nagpadala pa kami ng pera doon sa bus namin. Magkano binayaran mo? Eh sabi nila, 5,000 daw yun, sir. Wala naman, kinuha lang yung ticket. Sabi, pero Grabe mga idol, tag 5,000. Mantakin mo mga idol, nagtatrabaho mga idol si tatay. Tapos kukutongan ka ng ganyang kalaki, no? 5,000. Grabe. yung ticket sa pera, binayad namin. Sino nagbayad doon sa pulis? Kaharap ka. Oo, sir. Kita mo nung nag-abutan. Oo, sir. 5,000 Yun ang kuha niya, sir. 5,000 daw. para sa isang truck. Oo, sir. Isang driver. Mga idol naman takin nyo 5,000 sa isang truck. Eh ang dami nilang truck doon mga idol, sabi nito ni tatay, no? So ilang libo ang nakuha sa kanila mga idol, di ba? Mantakin nyo gaano kalaking pera yan mga idol. Nasaan ngayon yung kasama mo? Andun, sir. Siyang nag-discarga nga sa truck ko. Mga ilang pulis yung nandoon nung nagbayad kayo? Dalawa yan sila, pero pumasok yung isa, sir. Isa andun lang. Ano ba yung... Hindi na sila naka-uniforme. Sa Hindi na naka-uniforme. Nandiyan ba si Hepe? Andyan sa kita ko kanina. Halika, kuya. Ganda ng office mo, ah. Building na po, sir. Ha? Building na po. Old building. Taga, ano ka ba? Taga Benguet? Baguio? Hindi, sir. Dito po. Bicol? Andyan, sir. Albay. Tuloy mo na pagkain mo. Papasukin yung driver. Kuya, halika. Sige, hanapin mo yung ticket. Sir, hindi ko makita na yung Sige, ticket. hanapin mo. Pumuna, sir. Upo tayo. Driver, upo ka nga. Dito ka na lang, kuya. Ngam. Meron ba kayong may checkpoint ba kayo saan yan? Sa Banong Tulay, sir. Diba, Pero dito kami Tapos sa Barangay Santa Cruz po. Barangay Santa Cruz. Ay, okay. Yung po yung established na... Dito ba may naka-assign doon? Wala. Ito po siya yung duty sa po. Sa katawan. Sinong mamumukhaan mo dyan humuli sa'yo? Wala, sir. Baka natatakot ka. Hindi, sir.
Hanapin mo yung ticket. May 20, ay, Turo mo 20 na. nung natikitan kami doon sir sa baba ng tulay. March 24. Ano mga ano oras po? Alas 6 ng umaga sir. Inuuli kami dyan sir. March 26. Pinabalik kami. Pinagkukuha yung lisensya namin, pinabalik kami. Tapos nung kunin namin lisensya namin doon sa baba ng tulay, tinikitan kami. Lahat kami, mahigit kami 30. Mantakan nyo mga idol kinuha yung lisensya at tinikitan. Mahigit sila 30. Grabe mga idol. Samantalang isang truck, 5,000. Di ba? Wala sir. Anong karga mo? Bigas sir. Bigas. Anong sabi sa'yo? Anong violation? Overloading sir. May timbangan? Wala. Wala sir. Okay. Sipin mo. Hinuli, overloading, wala. Sabi ko nga, dumaan naman kami sa DPWH. Bakit hindi kami na-overload? Kayo, overloading. Checkpoint lang sila. So yun yung naging kaso mga idol Dumaan sila sa checkpoint na may karga silang bigas yung truck, no? Then itong mga pulis mga idol, kinasuhan sila ng yung parang inanuhan sila ng overloading samantalang hindi naman tinimbang. So walang timbangan ng pulis. So paano nila nalamang overloading yun mga idol, di ba? Dumaan nga sa DPWH itong mga sila tatay driver ng truck hindi nga okay daw yun pasado yung truck nila Tapos pagdating sa checkpoint ng mga pulis, overloading, di ba? Grabe. Tawagan mo yung kasama. Brother Matt. Yes po. Tulungan mo maghanap ito ng ticket. Wala kasi yun ko. Kasi may pangalan yun Pinikitan ba po siya? No, Tinikitan siya ng overloading. Yun. Ang number one question mark doon, Hepe, wala naman timbangan ng pulis natin Nandun po sa DPWH. Oo nga. Pero by the time na mahuli siya, hindi naman tinimbang ng pulis. Wala po kasi talaga siya nangyayari. Kaya nga. So, to cut the short short, walang timbangan yung pulis natin, pero hinuli itong truck driver, ang karga niya bigas. Ang charge, overloading. Umaga ng March 20 sir. 20. Kinabukasan, bumalik para mag-settle. Magkano binayaran ninyo? Doon sir, sa kabila. Doon sa... Oo. Magkano? 5,000 ang isa sir. Dalawa kami. Kasama kayo. May resibo? Wala. Wala sir. See? Kinuha lang yung Wala ticket pang sir, resibo. pera. Saan po kayo nagbayad? Doon sa tabi ng Pure Food sir. Police din. Police station yun sir. Kung may ticket po, ang babayaran siya, dito po sa window po ng ticket. Kung dito po magbabayad. Hindi, yun ang tama. Opo. Ang sinasabi mo, Hepe, yung tamang trabaho. Yes, sir. Doon pa lang sa, alam mo, Hepe, matagal na ako sa ganito advocacy. Kwento pa lang ng hindi pwedeng, tayo kasi hindi naman pwedeng basta magbase sa kwento. Pero doon sa pagkasabi na hinuli at sinabing overloading, walang timbangan, questionable na yon. At nung balikan kinabukasan, nagbayad sila, walang resibo. Dalawang truck. Ang sabi, yung kasamahan ko sa kumpanya sir. Kasi ang sabi nila sa amin nung tinigitan kami ng umaga, kung hindi nyo matubos ng 3 days yan, ipaparibok na yung lisensya nyo. Ganun nila. Sino po kayo yun? Tamang mukha yun. Doon kasi mahirap mga idol, pagka nahuli ka sa checkpoint na yan, tatakutin ka talaga ng mga yan mga idol Wala kang magagawa dyan kasi pag sinabi sa'yo, pag ito hindi mo natubos, revok to lisensya mo, ganyan, ganto, di ba? Tatakutin ka dyan. Di ba? Kaya ikaw talaga obligado ka magbabayad kasi matatakot kang ma-revoke yung lisensya mo kasi trabaho mo yan mga idol, driver ka, di ba? Grabe, mapagsamantala talaga mga idol nangyayari sa atin, no? Hindi ko na mukuhan sir. Kaya, Hindi ko na mukuhan. Pwede ko. Hindi ko na mukuhan. Kanya, nakita na. Anti-overloading, saka dalawa, loading and unloading and dalawang violation sir Dalawang ba No loading and unloading. Name and unit of officer. Ano ito? Oh, perma mo ba ito? Oh, Bulacan Police, Dalawang mga idol, violation Bulacan na- Police. Loading and unloading. Nasa uniform ni Kuya. Anti... paano mo sinabing overloading yung sasakyan niya? Yan. Yes, take note. Nasaan yung investigator mo? Brother,
May ebidensya, may ticket eh. Sinarge mo ng overloading, may timbangan kayo, wala. O paano mo nasabing overloaded ang kanyang truck? Kasi may ticket hepe. Hindi. Ito po yung rating certificate. No, radiation ticket. Oh. Paano mo nasabing overloaded? Wala kayong timbangan. Ipagpalagay, overloaded. Hepe. Pero sa ngalan ng tamang pagpapatupad ng batas, may sinasabi siya, hepe, dumaan sa timbangan ng DPWH. Hindi hinuli. So, ang presumption natin, hindi siya overloaded. Ipagpalagay na hindi totoo yung kanyang version. Tayo naman ay ako. Pero sir, sinabi niya kanina, narinig ko naman na walang nangyari timbang sir, diba? Pagpatimbang niyo po. Oh, Timbang. kasi kung tinimbangan, pumasok kami sa timbangan. Opo, pero hindi. Hepe, excuse ha, for your information, public service tayo, Yes, sir. wala namang usapang personal, recorded tayo. No, para public awareness, malaman ng tao, ang bayan, ano yung tama, ano yung mali. Eh, gusto kong sabihin sa'yo, i-proper natin yung pagtatanong. Kasi, pag nilabas natin yan, magkakaroon ng impression ang publiko na pinoprotektahan mo yung tao mo. O, di ba? O, lilinawin natin. Karap naman siya. Ang sumbong niya, dumaan sila sa timbangan ng DPWH. Tinimbang, pasado. Okay. Sa DPWH, pag pasado, wala nang argumento, walang ticket na pasado o hindi. Okay. Nasita ng tao mo, ipagpalagay na walang katotohanan yung sinasabi niya. Hindi pa rin ma-justify ng tao mo yung pag-charge niya ng overloading. Why? Wala kayong timbangan, di ba? Oh. Sa harapan mo, tanongin natin itong si brother Chico. Paano mo sinabing overloaded yung sasakyan eh wala kang timbangan? Yan. Bali po, may papel po sa sinasabi Na ano? ano sa amin na kung ilan po yung cargo nila, tapos nagpapelis po. Nasaan yung papel? Kasi nasabi mo. Sa karga po, doon po kami pinag-aral. Hindi, pulis ka eh. Mas, kasi kung wala kang ebidensya, mas kapani-paniwala ito. So yun mga idol, sana sa mga driver ng truck, no, yung mga may negosyong tracking dyan, no, sana sa mga driver, maging aware sa inyo to mga idol, sana mapanood nyo itong vlog na to mga idol, maging aware kayo dito na hindi kayo pwedeng huliin ng overloading kung wala naman silang timbangan, di ba? Kaya napakahirap kasi mga idol, tatakutin ka ng mga yan. Siyempre, ikaw matatakot ka, mga pulis dyan eh, di ba? Kaya mahirap dyan mga idol. Yan o. Ang hepe, ang sinacharge ni patrolman, overloading, hindi naman sila nagtimbang. Ngayon, sasabihin mo may papel, nasaan yung papel? Kaya, gano'n naman eh, criminologist ka. O, siyempre, alam mo yon yung version mo versus version ng driver. O. Brother, major pa lang ako, 2006, advocacy ko na ito. Yan. And ayaw ko na ang impression ninyo, bias ako. Pare-pareho tayong Pilipino. Public servants tayo. Dati akong pulis. Sa ngalan ng public service, mas kakampihan ko pa rin kung sino yung tama. Kasi ang hindi magandang nangyayari, hepe, ilan lang sa pulis ang nagkakamali, pero sa tingin ng taong bayan, ay napakasasama ng pulis. Oh. Totoo yun mga idol, pag ikaw nakakita ng pulis lansangan, iilagan mo eh. Diba? Matatakot ka, imbis na makakita ng pulis, dapat ligtas ka. Pero ngayon mga idol, pag nakita mo yung pulis, iilagan mo eh, para matatakot ka eh. Baka kung ano gawin sa'yo. Yun ang impression. So, baka hindi ninyo naintindihan, yung ginagawa ko, hepe, hindi trabaho ng congressman. Kaya lang, bago ako tumakbo sa politika, advocacy yan na ito eh.
Hindi naman tama na naging congressman ako, bahala na ang mga drivers na nabibiktima ng ganito. So, hindi ka pwedeng mag-charge ng violation na overloading na hindi mo tinimbang, hindi mo nasaksihan. Malinaw yun. Patay ka dyan. Hepe. Kung may timbangan kayo, baka medyo kahit hindi tinimbang, medyo iyas. Medyo ano pa yon. Usapin pa yon. Kasi ba nagsisinungaling siya. Pero validated ko, hepe, wala kayong timbangan. Walang timbangan sa area ninyo ng DPWS para ang mga pulis nakabantay para pagka may violation, titikitan. Nung nagbayad kayo, dalawang usapin dito, hepe. One, nag-charge ng overloading, hindi tinimbang. So, whether overloaded o hindi, technically, legally, hindi pwede. Tama ba, Iyas? Ikalawa, dalawa sila, nagbayad ng tig 5,000. 5,000, no? Walang resibo. Kanina po, sir. Ito rin ba ang nakatanggap? Huwag kang matakot, yung sa totoo tayo. Yan. Sinong kasama mo doon sa kinabukasan? Wala na po, mag-drawing na po. Walang duty doon. Oh. Kasi alas 8 po, umuwi na kami. 8 a.m. po. Kasi nung pinababalik po namin sila, nagparadahan po sila na Pero balik tayo. Matagal ka na sa checkpoint. ano po. May ilang taon na ito, hepe, sa'yo? Sinong una sa inyo? Siya po, sir. Kailangan na nasundi. 2022 po. So, magto 2 years ka. 1 year and 5 months. Una ito. Criminologist ka eh, di ba? O diretsahan tayo kasi wag na tayong magpalusutan dito. Sa harapan ni Hepe, sa palagay mo ba tama na mag-charge tayo ng overloading o overloaded? Hindi naman tinimbang. Tama, mali? Mali, di ba? Sa inyo, sino pang naninigil ng overloaded? Overloading. Hepe, ito ba assembly sa checkpoint? Sino pa sa inyo? Yung kasama niya naka-dispatch. Ipinakiusap ko lang siya sa boss. Siyempre, hepe, pag hindi nagmaneho, no work, no pay. Ang sabi ko lang sa boss, sagot ko yung sweldo niya. Eh tayo naman, pare-parehong lalaki. Gusto ba ninyong iharap ko pa yung kasama niya para ituro kung sino ang tumanggap ng pera? Yan. Mga idol, isa rin sa masasapul dyan yung tumanggap ng pera. Yung kumukuha ng pera, mga idol, mantakan nyo ha, isang truck, 5,000. Eh, ang daming truck niyan, di ba? So, ilang 5,000 ang kinubra nun, di ba? Dali yan, mga idol. Anong tawag doon, Iyas, kapag ka umamin? Anong tawag doon? Paano umamin sa Halimbawa at hindi na pinahirap yung investigation. pwede siya mag-mitigating kasi Yon, mitigating circumstances. Oh, kasi with respect to our chief, wala ako sa position. I-endorse ko lang kayo kay Iyas tsaka kay Hepe. Oh, ano sabi ni Chief Iyas? Mitigating circumstances. Pag dininay nyo at napatunayan pa natin, kasi babalik pa ako. Ay di pati ako, papahirapan nyo pa. Yun. Ay once na na-prove yan, ibang usapan na yon. So mas maganda, Umamin. pakalalaki tayo. Kung nagkamali tayo, aminin natin. Pero very clear, hindi may iwasan, may administrative sanction yan. Doon sa pera, alam niya naman, may criminal offense yun. Tama ba? Ate? Oh. Pero of course, kung wag na natin pahabaan yung investigation, eh, mapapababa yung
sanction sa inyo, no? Hindi ko kayo pipilitin, iwanan ko kayo kay Hepe at kay Iyas. Ito, advocacy ito. Kayo, wala akong kilala sa inyo. Walang dahilan para baka kung nakasama ko kayo sa assignment tapos nagkaroon tayo na hindi magandang relasyon, baka sabihin nyo na may personal ako. Wala akong kilala sa inyo, kahit si Hepe. Ni-request ko lang yung attention Hepe ni Iyas para initially nakikita na nila yung direction ng investigation. Kasi mga kapatid, hindi ko naman kayo inahamak dahil ako naman nagpulis. Mahirap ding tao ako. Yun. Lumaki ako sa bahay kubo. Totoo yan. At ako, pumasok sa military hanggang naging pulis. Sa puso ko, public service talaga. Hindi ko naman sinasabing abusuhin natin yung mayayaman. Pero, imagine naman, oh, driver, nagtitis ng gutom, pagod, puyat, isang kahig santo ka pag hindi nagmaneho, Hepe. Yun ang nakakawa dyan mga idol. Tignan mo yung mga ginagawa nila ng mali. Di ba? Itong mga pulis na to. Tignan mo yung tsura ng tatay. Oh. Di ba? Nagtatrabaho ng maayos mga idol. Di ba? Para lang kumita ng pera. Para may pangkain sa pamilya. Di ba? Tapos, ayan. Magkakaroon ka ng ganyang multa, no? 5,000. Ang sakit nun mga idol, ha? Ilang araw mo tatrabahuin yung 5,000 na yun. Bilang sa isang driver, di ba? Napakasakit nun mga idol, grabe. Kaya, sana, mapanagot. Walang ipapakain sa pamilya. Yung binayad ninyong 5,000, kanino mapacharge yun? Sa iyo o sa inyo? Oh. Isipin nyo, ang ginagawa ng ibang boss, Hepe, pag nagmulta, Iyas, dahil wala namang alam sa batas yung mga boss nila, ang isip nila, tama ang ginagawa ng pulis, kaya magpapadala ng pera, itididak sa sweldo ninyo, tama? Hirap. Isipin ninyo, Grabe. 5 truck, tig 5,000, 10,000, hahati-hatiin. Hahati-hatiin. May asawa ka na, kapatid? Ilan anak mo? Wala po. Ikaw? May asawa? Wala. Ikaw? Ilan anak mo? Ikaw, brother? Ikaw? Ikaw. Pero yung mga papakain natin sa pamilya natin, galing sa hindi magandang gawa. Kasi alam mo, may malasakit din ako sa mga bata mo, Hepe. Pag ang nabiktima ninyo marunong pumatay, Yan. oh, sa Mindanao, may nabiktima yung may kinutongan, Iyas, nagbigay yung driver, binalikan, binaril sa ulo yung Diba? yung inyong asawa. Kaya na sinasabi ko sa inyo mga idol, pag yan nakachempo itong mga pulis na to, pag nakachempo ng medyo may saltik sa utak, yung problemado, sigurado yan mga idol, yung kalalagyan itong mga to. Mag-usap kayo, nakakapag-loan sa Upsly. Ako kasi puro utang din ako sa Upsly nung pulis ako eh. Ikaw, Oo, yan. Next slide. Lahat ng loan. Ang kunin na lang sa atin, loan mower. Pero ako, kaya kong tumingin ng diretso, Hepe, dahil ako talaga nagbi-business kahit noon pa. Pero tinitiyak ko yung trabaho ko, hindi ko pinapabayaan. Kasi hindi natin hinahamak ang PNP. Kahit lahat ng sweldo mo, ipunin mo, hindi kayang magpaaral ng anak. Babayad ka ng apartment, kuryente, tubig, kakain pamilya mo, mag-aaral anak mo. Wala kang kayang iharap sa aking CPA, accountant, or
negosyante na magsasabing mapagkakasya yung inyong sweldo. Kulang talaga yan. Pero kung kukunin natin yan sa motorista o sa kapwa natin, ang resulta niyan, balasubas tayo, abusado tayo. Yun. Kaya simula ngayon, simulan na ninyong mag-isip, mag-usap kayo ng asawa nyo. Ano yung pwedeng hanap buhay ligan para may other source of income. Hindi ko ginajustify yung ginagawa ng ibang mali ng pulis, hepe. Pero talagang hindi sasapat yung sweldo. Hindi naman katwiran yun na umabuso tayo sa kapwa. Hindi pwedeng justification yun. O ay paano ngayon yan? Eh pag alis ko, hindi kayo nagkaayos. Eh di babalik pa ako, hepe. Oo. Hindi pag-ayusin kasi nakumit na yung kasalanan eh. No. Siyempre, gusto ko agad pag-ayusin. Gusto ko agad ito, areglo. Eh, hindi nga pwede kasi nga, nakakomit na yung crime. Di ba? Nakakuha na ng pera. Di ba? Nabayaran sila ng 5,000 eh. Wala naman ticket eh. Di ba? Napakalinaw mga idol, di ba? Pero hindi pwedeng areglo yan. Magbabayad ka talaga dyan. O kaya talagang, kung di mo mabayaran ng cash yan o may balik yung pera, pagbabayaran mo yan, bibigyan ka ng sanction dyan mga idol, di ba? Kung ano yung pwedeng ipataw na parusa sa'yo, di ba? Bilang pulis. Dali ka dyan mga idol, di ba? Buti na lang mga idol, nandiyan si Congressman Busita, di ba? Mantakin mo mga idol, kung wala si Congressman Busita, sino pwedeng umaksyon sa ating mga ganyan? Kasi yung mga idol, di mo pwedeng makausap na maayos yan. Yung mga pulis, pagkakausapin mo yung mga idol, talagang pakahirap. Mga idol, talagang sasabihin sa inyo, bumalik ka rito, bayaran mo, parang gano'n. Di ba? Hindi ko nila lahat, pero parang gano'n na nga mga idol, di ba? Di lahat yung mga pulis. Talagang marami pa rin pulis na maayos. Di ba? Tama ba ako? Ang IAS, ang trabaho niyan, mag-imbestiga doon sa sumbong na sinasabing may maling trabaho ang polis para yung polis na nagkasala parusahan. Tama ba, IAS? Yun ang trabaho nila, kaya in-invite ko si IAS. IAS, friendly warning. Ayusin yung investigation kasi pag hindi ko na gustuhan yung result ng recommendation mo, baka ikaw din ang iimbestigahan sa IAS. Yun. Yung pang isang maganda mga idolo, di ba? Kaya yung IAS na yan, talagang magpupursige mag-imbestiga kasi hindi pwede yung pag-alis ni Congressman Busita. Are-areglo na nga, ayos-ayos na, hindi pwedeng ganun mga idol. Pag yan hindi nagustuhan yung report, dali ka. Ikaw ang iimbestigahan, bakit ganito yung nangyari sa kaso na yan, di ba? Yan ang maganda kay Congressman Busita, no? Kaya tandaan nyo mga idol, iboto natin sa Senado, Congressman Busita. Alright. Trabaho lang to. Public service. Bibigyan kita ng kopya ng ticket, IAS. O dadan Ano lang namin ito. Oo. Yan ay paglilinaw sa inyo lahat, ha. Yon driver ng truck, kahit ngayon pa lang, kahit umatras yan, tuloy pa rin ang administrative case. Tuloy pa rin ang kaso. Kasi administrative case to eh. Pag umatras yan, ako magpuporso ng kaso. Yun. Kukuha na ako ng ticket, ng ebidensya, pa-investigan ko, tuloy yan. Ang gusto ko lang simple lang. Mai-correct yung mali. Ganon kasimple. Tayong lahat nagkakasala. Walang perfectong tao. Pag alis ko, yes, malaman ko kung anong... Ito lang ba na duty doon? Sa ngayon po, sir. Kasi po, Sa month na Hindi, sa month na to. Ay, hindi, yung team. Sila lahat. Opo, sir, sa ngayon. Ayaw ko kayong tanungin isa-isa dahil pangit. Tama yung mga Dahil idol. may camera. Baka magkahiyaan tayo. Pangit din naman, aamin sa camera. Ano? Pero pag yan ay... Mga idol, marami yan. Maraming madadamay dyan. Sigurado maraming naghahati-hati dyan, di ba? Hindi naman natin, pero, di ba?
Siyempre, hindi lang naman iisa kumukuha niyan, kumukubra niyan eh. Hinahati-hati yan mga idol, di ba? Daming maaapektuhan dyan. Hindi natin alam kung ilan. Tamang trabaho tayo. Ako, dati rin, ano ka ba, PNPA? Anong class ka? 2008. Ikaw, Iyas, dati kang PNCO. Oh. Kami ni Iyas, dating PNCO, dating katulad nyo. Kaya alam ko yung damdamin ninyo. Alam ko yung sitwasyon ninyo. Alam ko kung gaano kahirap maging pulis. Yun. Pero, hindi pwedeng dahilan yon para umabuso tayo gamit ang kapangyarihan. So, yes, dalawang argumento dito ha. Yung pag-ticket, overloading na wala naman timbangan. Pangalawa, yung pagkolekta ng tig 5,000 bawat truck, wala namang resibo. Isa lang ang pakiusap ko sa mga bata mo, Hepe. Magpakalalaki tayo, nagkamali, tanggapin. Yun, mga idol, tama yan. Pwede namang bumaba ang kaparusahan yan kung hindi na ninyo pahihirapan ng iyas. Pero siyempre, kung papahirapan ninyo, rights ninyo yun. Tama ba ko? Tayong lahat nagkakamali. Walang perfectong tao dito. Si Epe, hindi ko natatanungin. Sigurado nagkakamali din yan. Oh, matik yan. Nung ako ay wala pang 1 year sa service, military, kamunting na ako ma-dismiss. Nakipagpalitan ako ng duty. Yan. Problema, pumalpak yung trabaho ng kapalitan ko. Wala kaming black and white. Sabi ni General Carion, padidismiss kita, Busita. Yes sir lang ako ng yes sir. Sabi ni General Carion, yes sir ka ng yes sir. Anong masasabi mo? Sabi ko, sir, kung anong dapat kong kaparusahan. Handa ka bang ma-dismiss? Kung yun ang kapalaran ko, tatanggapin ko, sir. Yung pag-amin ko, natuwa si General Carion. O sige, absolto ka na. Maging aral na sa iyo yan. Yun. Ay kung paikot. Ang maganda lang dito mga idol kay Congressman Busita, no? Talagang minomotivate pa rin niya mga idol yung mga alam niyang pulis na nagkamali, no? Para kahit paano istanggapin yung pagkakamali, di ba? Yun yung maganda sa kanya mga idol, no? Meron pa rin siyang pag-motivate sa mga kapwa niyang pulis, di ba? Ikutin ko pa yung general. Dismiss ako. So na-share ko ito sa inyo na lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, magpakalalaki tayo yung mali. Huwag na natin paikutin. Yung kasing mga na-imbestigahan sa Kongreso, papaikot-ikutin pa kami. Si General ako. Galing si IDG. Si upper class mo, Congressman Busto. Upper class mo, Colonel Reenza. Ako naman, galing din sa field assignment. Papaikutin. Oo, di ba? So, brothers, wag na natin tayo, magkakakampi tayo. Wag na tayong maglokohan. Wag na tayong magpaikutan. Di ba? Walang perfectong tao. By the way, Epe, thank you. At papunta pa lang ako. Bakit manghuhula ka ba? Bakit pinatawag mo sila? Hindi siya kasi kung na-register ko dito minsan sa chat. Sabi ko baka anything involving dito. Ito yon. Pinapunta ko na siya. Okay. Thank you. So, hindi ko na masyado kayong abalahin. Hepe. Yeah. Ang pakiusap ko sa iyo, Hepe, yung mali ng tao natin, huwag natin takipan para sila matuto makasurvive sa serbisyo. Tama ba? Yan naman alam nyo naman yan. Siyempre, pag may mali, may katumbas na kaparusahan.
Hindi ko lang ito pwedeng palampasin kasi ako naman tatanda din. Tayong lahat. Darating yung araw, mamamatay din tayo. Yun. Eh, kailangan magkaroon ng pagbabago habang nasa posisyon tayo. So, Siyempre mga idol, ang gusto mangyari ni Congressman Busita, no? Bago man lang siya, alam mo na, siyempre, sabi nga niya, pumanaw, di ba? Eh, mabago, no? Yung pagtingin ng tao, di ba? Sa mga kapulisan. Kasi mga idol, sa totoo lang, pag nakita mo yung pulis, di ba? Para may ilang ka eh. Kumbaga, yun yung magbago sa atin, no? Yung pagtingin natin sa mga pulis, yun yung gusto niyang mangyari. Kaya ginaganyan niya yung mga pulis, no? Tinatama niya mga idol, di ba? Kinokorek niya sa mga pagkakamaling nagagawa, di ba? So, yun yun mga idol. usap kayo. No? Sa ano sir, sa amin kasi dito sa respondent, puro only complainant. Complainant, no? Complainant lang. So, ang magiging senaryo niyan, bibigay siya ng statement, kwento, ano? At, doon pa mag-uumpisa si Yes, sir. Iyas. Tapos kapag na-complete na namin, at saka pa lang namin sila papatawag. Saka ipapatawag. Kaya mag-usap-usap na kayo. Yun. Para isa. Anong gusto ba ninyo? Ako na ang magbabalik ng 5,000 ni Kuya? Yeah. O mag-uusap-usap kayo? Ibabalik yung 5,000 niya. Ay, may 5,000 pa doon sa kabila. Di 10,000. Oh. Sisingilin ang boss yun dito eh. Nakakawas tatay, mga idol, makita nyo. Ganito brothers ha, hindi ako bias. Sa tagal ko na nasa advocacy, pag sinabi sir, nag-buy kami naman, alam ko na agad yun eh. Totoo yun. So, 5,000 sa kanya, 5,000 doon sa kabila. Hepe, may number ako sa'yo ha. Opo, sir. Save mo, sir. I-save mo. Mag-usap kayo. Kaya na mga idol, babayaran na si tatay, no? Aabutan na kahit paano eh, medyo gagana yung kalooban Para ni hindi tatay. na No? dididakin sa'yo ng boss mo. Hindi na sir, okay lang. Sige na, tanggapin mo. Sir, Tanggapin mo. yun na lang yun, sir. Hindi, tanggapin. Tapos absent ka ngayon, di ba? Doon. Sir, Sige. May sasakyan ka ba, Hepe? Yes. Saan ka ba sa office mo? Sa ano? Sa Malolos po sir. Di ba ang opisina ng provincial Iyas ay sa Malolos? Sir, sa loob. Sa loob, sir. Sa loob yung mga computer. Oo. Isama mo na to, doon na magbigay ng salaysay. Pero sir, kailangan pa rin namin. O Kasi sige. ang mere statement lang na ganyan ako. Para sana rin. Sige. So yun mga idol, ganito na lang tayo. So ano yung masasabi nyo mga idol? Pulis na naman ang nadala sa issue mga idol, di ba? Issue na naman ng kotong, no, maliwanag na nangotong ang mga pulis mga idol sa ginawa nilang checkpoint. Tamantakin mga idol, 5,000 per truck, no? Napakalaking pera nun mga idol, di ba? So yun lang mga idol, comment down below yung mga naging reaction, no? Yung mga gusto nyo sabihin dito mga idol. Alright, sobrang maraming salamat. Salamat sa mga bagong pasok sa channel natin mga idol. And sa mga bago dyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga idol. Sobrang maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ciao!